Welcome to Gagi Podcast. Joke lang. Hello mga Gagi Natics. Ito na naman, may isa na naman tayong episode. At ito ay isang letter episode. May babasahin tayong letter ngayon. At sana hindi tayo makancel. Kasi last letter episode natin, muntik na. Pero nakalusot pa rin. Maraming salamat sa inyo. At babasahin natin to. Ang title nito ay Gagi ba ako kasi pinaplastic ko lang mga kaibigan ko? Ooh. Yun yung title. At pag-uusapan natin yan, babasahin natin yan. After this, unnecessary OBB. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast! Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. And we're back. By the way, I'm Linus and kasama natin si Toshi. Ayo! Yun, di ba? Yan. Makikita nyo, mas in the long run, mas ano na to si Toshi sa akin. Mas, tawag dito, mas matabil na, mas matagil na bunganga nito sa akin pagdating ng panahon. Grabe. Nakita nyo yan, tingnan nyo. And ano lang yan, ngayon lang yan na medyo mahihain. Katulad ko lang naman din, nung nasa Taga Bicol podcast pa ako, talagang patawa-tawa lang ako. Ganyan lang ako. Side comment lang ako. Hanggang sa ako na yung promotor ng kagagihan. Kaya, yun nga, naisip natin gumawa ng podcast natin, which is the Gagi Podcast. Makikita nyo ang kagagihan ni Toshi balang araw. Yun lang naman. At mga Gagi Natics, kung this time is letter episode, so babasahin natin to. Medyo mahaba to, bear with me. Babasahin natin to. Toshi, ready ka na? Ready! Ito na. So, sabi, isang letter mula sa, di ko nasa muna anin. Sabi niya, gagi ba ako kasi pinaplastic ko lang mga kaibigan ko? Oo, gagi ka talaga. Sabi niya, yo, paring Linus, what up? Kamusta din mga gagi dyan? Brit sa inyo. O to, ganito. Literal na gagi talaga yung mag-letter. Ganyan. Talagang binasa ko naman. Sabi niya, congrats pala sa bago mong podcast, tol. Thank you. Pero sensya na ngayon ko lang nabasa. 'Di ba? Kasi di ko pa mahanapan ng tamang time tong letter na to nabasahin. Gusto ko special yung pagbabasa ko dito at hindi ako makahanap ng time kasi gusto ko rin may guest na kasama. Pero ngayon, since may co-host na tayo, ay mababasa na natin to, di ba? So, thank you. Sana tunay na to. Sana walang rebranding na mangyayari kasi gagi ka eh. Kasi nakwento ko na sobrang dami kong rebranding na nangyari. As in, kinento ko to sa Pinoy Memeology Podcast. Kaya patan nyo yun. Bago ang lahat, pakitago na lang ako sa alias na Babyface Assassin. Wow. Ang ina! Babyface Assassin. Steph Curry. Maybe, to? Parang gamer yung parang IGN name, di ba? Babyface Assassin. So, ito na nga, bilang support, natripan kong magpadala ng sulat. Sana mabasa mo kasi matagal ko na itong kinikimkim. Ang tanong ko, gabi ba ako kasi pinaplastic ko lang ang mga kaibigan ko? So, for context lang, may podcast din kami ng mga online friends ko. Itago na lang natin sa initial na PMP. Ano kaya to? Philippine Military of the Philippines? PMP, kung hindi ako nagkakamali ay Pinoy Memeology Podcast.
Grabe, exposed na masyado. 2 taon na kaming nagpaplastikan. Yung totoong pinagtsatsagaan lang namin ang isa't isa. Yung isa Mm. ko kasing kasama doon ay laging nakaitim. Wala yatang damit. Tapos wala siyang trabaho pero may pambiling Beyblade. Laging nakaitim. Ah, nako. Parang kilala ko na. Parang kilala ko na pero di ko yan sa inyo. Di ko isplok. Kung gusto nyong makilala kung sino yon, please, mga Gaginatics, pakinggan nyo Pinoy Memology Podcast. Doon nyo malalaman. Oo. And then, feeling ko may ginagawa siyang illegal. Madalas niya kasing banggitin na lapitin siya ng matanda. Kaawa naman siya kasi madalas siyang mag-omegel para libangin ang sarili. Kaso hindi niya mahanap-hanap ang bagay na nagpapasaya sa kanya, which is usos na matanda. Visit. Natigilan pa ako doon ha. Tigisipan kung babasahin ko hindi. Awit. Yun. Yung isa ko namang co-host, masyado nang maluwag. Natatakot ako kasi minsan yung mga intrusive thoughts niya nag-aakit mag-threesome. Ay, ko. Nakakatawa to. Ang laking tao pa naman nun, kayang-kaya akong isilid sa bulsa at i-take out para isubo. Gaging letter na to. Nakakatakot, pre. Tapos, ang hilig niyang maningin ng ladyboy kaya napapaisip ako kung anong gender niya. Damn! Oh my God. So, tamang-tama lang pala na binasa ko to. Kasi meron silang episode recently lang na Na, may ginawa sila na nag-drive sila ng gabi at naganap sila na namutan. Nag-trip-trip lang yun mga Gaginatics. So, kung gusto nyo malaman yung context nito, um, pakinggan nyo Pinoy Memology Podcast. Tingnan nyo doon. At meron din silang sinend na video. So, might as well um, mag-follow kayo sa Pinoy Memology Podcast. Yun. As in, makaka-relate kayo dito. Tama-tama lang pala na binasa natin yung letter na to. Sanya, di loko lang pre, ha, ha. Mahal ko yung dalawa na yun. Pero, seryoso, ito talaga ang tanong ko, quiz, Linus. Wait lang. Ito, ano yun, ikakat ko yun. Joke lang. Para mag-away-away kayo. walang Ito na. sorry-sorry, no? Away. Aha. Ito talaga. Gagi ba ako kasi madalas kong i-justify yung pagyoyosi ko? Bago yan, i-share ko lang yung Yossi review ko. So, nagyosi siya. Yun, si Mm. Babyface Assassin. Assassin. Ganyan. Pag binabanggit, ang gandang, ano, basahin yung pangalan niya nang ganun yung tono. Mm. Babyface Be face Assassin. assassin. Eto na. Ito yung Yossi review niya. Fortune puti. Mga 14% lang yung lamig. Pwede na lalo na't mura. Sobrang amoy Yossi lang sa kamay. 6 out of 10. So, gustong mag-Yossi dyan. Parang itong inaano niya, review niya sa mga ano. Winston Menthol. Okay Mm. naman pagka menthol niya. Di ko lang talaga trip lasa ng pagkatra, pagkatabako niya. Basta parang may mali. 5 out of 10. Chester Menthol. Same vibe ng Winston. Menthol din naman pero
ang lasa ng tabako, medyo alien siya sa akin eh. Siguro ma-appreciate ko mo to pag lasing na lasing ka na at makikiburaot ka lang sa tropa. 4 out of 10. Pag binaraot at lasing, 6 out of 10. Nadagdag. Philip Morris. Akala ko face out na to. Norem pa pala sa 7-Eleven. Normal lang naman siya. Di mo ayawan, pero di mo rin gugustuhin. Siguro mga 6 out of 10 to sa akin. Pero dahil ito ang unang yosi na tikman ko noong panahon may nakaiwan ng kalahating kaha yung kainuman si Erpat at kam, palihim namin na kaming nag-ednis. Anong ednis? Sinde. Okay. Sorry. For the nostalgia era of 10 to para sa akin. Okay. Marlboro Black or Green. Bias kong Marlboro pagdating sa lasa ng tabako. Familiar na sa dila ko dito eh. Yung menthol nito, mga 60% lang, malamig ng konti sa Fortune. 7 out of 10 to sa akin. Wow, ito na yung pinakamataas niya. Pero Wow. meron pa. Marlboro Blue. All-time favorite ko to. Yes, it's my all-time favorite din. Feeling ko inimbento to para wasakin ang baga ko. 80% yung lamig, sakto lang yung haba. Perfect after kumain tapos busog na busog. May kakaiba ring satisfaction pag pinisa mo yung ice blast na nasa gitna ng filter. Para sa akin, 9 out of 10 to. Yup. This is my favorite one. Dati nung nag-yosi ako, Marlboro Blue lang talaga ako. Kung mag-black or green, okay din naman, kaso mas masarap talaga yung blue. Kasi mayroon siyang menthol. Pero kahit naka-menthol na ako nun, nagke-candy talaga ako. Hindi nawawala yung candy sa pagkain, ay sa pagyoyosi ko. Yun. Yan, Then pansin ko next, talaga eh, pag nag-yosi. Di ba? Yung pangtapos mo candy. yep. Ay ako, habang nagyoyosi, ganun Mm. ginagawa ko habang Mighty Blue. Solid to pag nagtitipid ka. Parang Marlboro Blue lang. Medyo iba lang yung lasa ng tabako. Pero compare sa Winston, mas trip po to. May pinipisa din to sa gitna ng filter. Mga nasa 60% yung lamig. Ang kaso nga lang, dahil mahaba ito, nawawala rin agad. 7 out of 10. Pag may menthol na candy, 8 out of 10. Di ba? Tama to. Pero hindi ko na nalasahan ng Mighty Blue. Mighty Green. Hindi ko alam pero para sa akin, mas malamig ito kaysa dun sa blue. Wala itong pinipisil na filter sa filter, pero simula unang sinde hanggang pitikin, yung menthol niya stable lang, nasa 70%. Matipid ito. Tipong medyo naliliyo ka na. Di mo pa ubos. Sobrang amoy yosi lang talaga sa kamay ng Mighty. Iba pagkakatabako niya. 7 out of 10. Okay. Marlboro Purple. Meron? Meron ba nun? Ewan, sabi. Ewan ko kay Babyface Assassin. Late ko na to na-discover. Recommend lang tropang minsan lang magyosi. Ito yung yosing after mo ubusin parang walang nangyari. Hindi amoy sa kamay kahit pawisin pa yan. Laging kasi may nag-alcohol kasi nako-conscious pag amoy yosi kamay ko. Okay. Ano Okay, kasi so siya. nag-research ako. Meron talaga Na? Purple? na Marlboro Purple. Oo. Purple Oh. Burst yung tawag. Oh. May pinipisil din? Oo, meron. Meron din, okay. Pero ito promise malinis. Sa mentol siguro mga 70% lang, pero may lahok na parang grapes flavor. Ooh, flavored. Damn. So, meron pa siya hanggang ngayon? Toshi? According Meron sa pa. search. Oh, Oo, okay. meron pa. Na
pag hinipak mo, medyo pumunta na sa lasang bambinikol. Wait, bumbini ko lang. Don't get me wrong, masarap siya, pre. Para sa akin, 9 out of 10. Pag may fresh mint candy na violet, 10 out of 10. Hmm. Talaga? Fresh mint na violet? Meron? Ay, Kasi oo. parang Oo, may enhance masarap niya yung yun. ano. Oo. Oo. Damn. Oo nga, no? Halata na bang Yossi enthusiast ako? Haha. Pero balik tayo. Ito, napanood ko lang sa TikTok, sa TED Talk. Ang pagkalulong mo daw sa isang bagay ay hindi addiction. Example na sa akin is Yossi. Every time na nag-Yossi ako, nakakaramdam ako ng relief. Relief na mahirap ng mahagilap sa panahon ngayon. Lalo na pag inakbayan ka ng realidad, talagang malala. Hanapin mo yung pakiramdam ng pahinga. May kanya-kanya tayong bagay na pinaghuhugutan ng relief. Pwede, pwede sa doobie, sa alak, video game, toy collection, o thirst trap sa TikTok. Pag nagkataon, tatawa si Tosh. Sa bagay, pampalibang eh. Pampalibang yun Oo. eh. Nagkataon lang na sa akin ay Yossi. Oo, masama sa kalusugan, pero masisisi mo ba na sa kada hit-hit ko ng usok gumagaan ang pakiramdam ko? Baka hindi naman addiction itong nararanasan ko. Pwede bang magkaroon lang ako ng connection sa Yossi? Pwede bang nagkaroon lang ako ng connection sa Yossi? Uulitin ko, gagi ba kung dinajustify ko tong bisyo ko? Well, ang masabi ko lang, babyface assassin. Ay, ang cute-cute nyo naman. Ay, pakurot nga. Pinagtripan. So, babyface assassin. Alam mo, Kwan? Oh, joke. Mali pala. Sorry, blip yun. Tinanggit yung pangalan. So, ganito kasi yan. Ito, inform ko lang kayo, Gaginatics. So, ngayon, parang bumalik ako sa pag-yosi. Pero, I'm gonna clear it. Hindi ako addict kasi, um, nung bumalik ako, hindi ko, may, hindi ako yung parang everyday na, no. Mm. Parang may tao lang, may isang tao lang na pag kasama ko siya, yun kami nag-yosi. Doon kami nag-yosi, parang ganun. Pero pag Mm. wala yung taong yun, hindi ko siya hinahanap, parang ganun. Nasa tao lang talaga. So, Mm. as of now, bilang lang sa kamay ko ang Yossi sticks na Yossi ko in a week. So, hindi siya ano. So, para sa akin na as long as hindi pa ako bumibili ng sarili ko, hindi pa ako na, ibig sabihin hindi pa ako na-addict. As long as hindi pa ako nagyoyosip sa bahay, hindi pa ako na-addict. So, ngayon mga gagawin natin, hindi ako na-addict. Pero, bumalik lang ako, pero hindi ako na-addict sa pagyoyosi. So, yun. At may nagsulat na the network is unstable. Ewan ko. Yun nga, magagawin natin. So, ano ba talaga yung naitulong ng Yossi? So, ikaw, Toshi, nag-Yossi ka ba? Hindi po. Hindi. Pero nag-vip ka. Dati. Na-influensyahan lang din ako ng mga kaibigan ko. No? So, ngayon wala na? Nope. Oh, okay. So, you're clean. Kasi ako Yo. parang bumalik lang, pero wala lang. Para sa akin, nga, nakaka-relax. Mm. Pero yung ginagawa ko na ngayong Yossi, hindi na, kasi dati nung nag-Yossi pa ako sa Pinas, um, ang inaano ko nun, pagkakain, pagkagising, siguro nag-Yossi ko dati, hindi naman sobrang addict, pero 3 to 5 times a day. Ganon ako Oh? mag-Yossi. Dati, yap.
Oo, Grabe. Medyo oo. heavy ka pala mag-ano nung dati. Dati. Pero ngayon na bumalik lang ako, um, Mm. ano, ano lang, in a week, siguro, mataas na yung 5. Ganon. Mm. Depende kasi, dun lang dun lang sa kasama ako nagyoyosi. Hindi ito with Oo. sa mga kagaginatics ha. So, ano lang to, yosi talaga. At wala Mm. kasi dito yung blue menthol. So, ang niyosi ko ngayon ay Marlboro Light. Which is nakakasuka. Pero wala akong magagawa. Bawal kasi dito Mm. yung may mga menthol, mga gaginatics kasi may chemicals Bawal daw dyan. yung menthol. Oo. Dito sa Colorado, di ko alam sa ibang Mm. states. Sa ibang Pero dito sa states. Colorado, binawal nila yung may mga menthol kasi may chemicals daw siya. At mahal na po ang isang kaha ng ano dito, ng Yossi. Umaabot na Mm. ng $20 to $25. Kung compute mo yon, So, more or less mga 1,500 ang isang kaha. yep, ganun dito. Grabe. Minahalan nila para hindi ka magyosi. Ganun Less lang. na yung taong mag-ano, no? Oo, ganun lang. Ganun yung ano dito. So, para naman kay Babyface Assassin. So, para naman sa'yo, tol, okay lang yan. Kung yun lang naman yung ano, yung ikakasaya mo, okay lang naman Mm. magyosi. Pero, tandaan mo, tol, um, ano tayo, tumatanda na tayo. Mm. Ako, for sure, ititigil ko rin tong pagyoyosi. Mm. Agad. At kayang-kaya ko tong pagyoyosi. Pero, yun nga, maybe lessen yung pagyoyosi na lang muna Oo. hanggang sa hindi mo na siya hanap-hanapin. Alam ko naman na kwento mo na ano na paunti-unti tinitigil mo na rin naman na binabawasan mo. Pero okay lang 'yan. Kung hanggang ngayon hindi mo pa kayang talagang tanggalin, at least bawasan mo lang. Okay lang 'yun. Mm. Kasi ano, pangit naman yung basta mo na lang tinanggal. Oo. Meron akong kakilala dito na ano, na-addict siya sa vape. Gusto niya mag-quit ng vape, bumalik sa Yossi. Yun yung Baliktad, 'di ano ba? eh. Oo, baliktad. Kasi daw, ang reason naman niya, yung vape kasi, anytime, kahit saan, pwede kang mag-hit-hit, Oo. 'di ba? At mapaparami ka kasi nga hawak mo eh. Pero yung Oo. Yossi, kailangan mong lumabas ng bahay, kailangan mo bumili. So Oo. parang waste time para sa Oo. kanya yung paggaganon. Kaya siguro nalilimatan na lang yung pag-Yossi niya, parang ganon. At Oo. baka may tigil niya, 'di ba? So, yun yung ano, kaya tumigil na siya mag-vape, na bumalik na siya sa Yossi. Iba naman yung process niya. Mm. Which is naintindihan ko naman. So, ikaw nun, paano mo natigil yun? Yung pag-vape? Well, sinabi ko lang talaga sa sarili ko na if ano kasi 'di ba marami na din mga balita no na ano na lumalabas na ano hindi man kasing lala ng pagyoyosi ang epekto ng ano ng pagve-vape sa lungs mo. Pero meron pa din talagang negatibong nadudulot yung pagbe-vape sa lungs mo kasi mas lalo ng ano, syempre yung vape is mas madaling kumbaga mas accessible kasi syempre 'di ba yung mga uso nun dati yung mga pad type na ano yung may Mhm. cotton tapos papatuluan mo. Mhm. Yun talaga. Pag Saka bumili ka ng ano yung juice. malaking parang yung juice yung malaking garapon nun, Di ba aabot dati ano lampas tayo nun? mm. Ano tayo na, nag-vape tayo. Mm. Yun talaga pag bumili ka noon, abot depende naman sa paghipak mo. Pero usually kasi umaabot yan ng ano eh, mga 1 to 2 months, ganun Mhm. katagal. Yung buga ka lang Yep. ng buga. So, Tama. yung ganun, yung excessive na paggamit nun,
is may na ano daw pala talaga, naiipon na tubig sa lungs. Kasi nga 'di ba, vapor. Aha. Pag ano mo, may natitira, May nangyari ba yung sa'yo na parang nagpa-trigger din nung ano, wala nung naman. pag-stop mo? Wala Pero naman pansin na ko hindi lang ka talaga inubo-ubo? hindi. Okay. So, Ang good napansin lungs ko ka. lang yung ano, ah, yung physical performance ko, like bumaba yung endurance ko lalo na pag Oo, kasi 'di ganun ba dati talaga. mahilig akong magbike. Oo, Napapansin ko medyo mabilis na ako bilis ng mapagod papagod. kumpara nung Yep. dati. Kasi di ba yung vape may nicotine din eh. Mm. Well, depende Oo. naman sa juice na pipiliin mo. Oo, pero Before, ang for sure, kinukuha mas ko masarap pag talaga, may nicotine. yun yung sabi nila kasi may ano dito, Oo. may hagod daw. Mm. Kahit naman, yun nga, ang habol lang naman taba sa'yo is nicotine. Mm. Kasi, yun nga, yung kaibigan ko dito, wala siyang pakialam kung anong klaseng yosi man yan, kung pangit man yan or what. As ang Mm. habol niya lang is nicotine. Nicotine. Which is, okay, tama. Pero ako, yun nga, naano ko, natutuwa rin ako kay Babyface Assassin. Kasi, kasi lahat natikman niya, na-review niya lahat kung alin yung masarap. Mm. At para sa kanya is Marlboro Blue ang pinaka the best, which is Mm. second the motion ako dyan kasi masarap talaga siya ang Marlboro Blue. Paborito din yan So, ng mga kaibigan ko mhm, nag-iossi. mhm, Marlboro Blue. oo. So, ako naman nun, ako, saka gaginatics pala. Ang pagyoyosi ay nakakapadagdag din ng kolesterol. Mm. So, yun nga, may insert ko lang to ng konti about my health. Nagpakuha kami ng dugo last week, um, last Saturday, and lumabas na yung Mm. result agad. Ang bilis nga eh. Lumabas agad yung result ko kahapon. Um, on the email pa lang sinend, pero sa mail, within 7 days yun. So, nakita ko yung result ko. Alam ko, obese class A ako. So, yun nga, kailangan kong alam kong nasa journey ako ng weight loss ko. Alam kong mataas talaga ang result nun. Pero doon mo rin Mm. makita na ano pa yung ibang ano mo, ibang kailangan mong pagtuunan ng pansin. So, ang nakita ko doon is syempre cholesterol, mataas talaga, which is ginagawa ko naman ng paraan. Mm. I already lose um fif- almost 15 pounds na magto 2 weeks, magto 2 months pa lang. So, sana tuloy-tuloy ito kasi sobrang layo ko pa. Kailangan Mm. kasi mag-lose pa ako ng kung 15, so siguro mga ano pa, 45 pounds pa kailangan kong i-lose Mm. para maging, Dedication lang talaga kailangan dedication yan lang eh. to. At Saka disiplina. mga gagawin natin sa mga naglo-lose weight, dumarating talaga sa buhay na um, papalpak tayo. Mm. Papalpak tayo. Pero that's normal. It's all good. Kasi part siya ng journey natin sa paglo-lose Mm. weight. Hindi yung ano, hindi, hindi porkit nadapa ka, parang Susuko ka na. susuko ka na. Wag. Pagpatuloy mo pa rin. Katulad ko, um, 192, I'm down to 177. Tapos, medyo nadapa ng konti. Bumalik ng 180. But now, I'm back ulit I'm 176 now. Mm. So, ibig sabihin, kayang-kaya pa rin. Ano lang talaga yan, discipline. Discipline, number one is discipline Mm. talaga. At commitment sa sarili mo na kailangan. Wala akong goal kung ilang taon or sasabihin na nating taon kasi hindi naman kaya ng buwan. Kung ilang Mm. taon, pero ang goal ko lang ay bumagsak ako ng 130 pounds, which is in 132 pounds pala. Ay, 132 pounds ba? Basta ganun, nasa 130s. Which is in kilo, nasa 60 yan. That's my normal.
That's gonna be my normal way. Yun. So, kakayanin, mahirap. At sa pag-yosi, para sa akin, madali lang yan mawala. Kung gugustuhin ko lang. Mm. Pero as of now, it helps me to calm. Mm. Pero, yun. As of now, kung wala pa naman nangyayaring, basta hindi ko naman hinahanap siya. Hindi ko Oo. siya laging hinahanap. Yun, kaya naman. Tol, babyface assassin. Ang masabi ko lang sa'yo, keep it up na kung gusto mo talagang, alam kong, ayokong sabihin na tanggalin mo. Bawasan mo. Mm. Ano mo yan. Bawasan mo lang. Hindi, nasa sayo na yan kung tatanggalin mo. Pero, it's much better kasi kung babawasan mo kaysa Mm. naman pilitin kitang tanggalin mo. Mm. 'Di ba? Bawasan Sa mo lahat lang. ng klase talaga ng addiction, mahirap yung yung tinatawag nilang cold turkey. Yung Mhm. bibiglayin mo Oo. yung katawan mo. Alam mo mangyayari mo diyan, mapapraning ka parang Mm. as Magkakaroon ka ng mas lalo. withdrawals pa niyan. Oh, tas ang mangyayari niyan, hahanapin mo pa rin. Mm. May time na magchi-cheat ka talaga. Mas maganda na yung bawasan mo lang, Mm. Step by bawas-bawas step lang, step by step lang, step by the hanggang sa step ba? masanay yung hanggang sa Oo. masanay yung katawan mo na hindi mo na hinahanap. Oo, parang ano lang 'yan, pagmamahal na paunti-unti nawawala na siya sa'yo. Ay. Oo. Yun lang. Yun lang. Sana babyface assassin. Meron kang, ano, yung, meron kang natutunan. Sana mapakinggan mo tong episode na to. Yun. At Mm. sana mag-comment ka rin. Ipadaan mo na lang sa PMP Boys. So, ayun naman. Ayun lang mga gaginatics. Um, Toshi, ikaw may papromote ka ba? Ops. And shoutout? Mag-shoutout ka naman. Grabe. Pa-promote ko lang yung Facebook page ko, Toshi Art, and yung TikTok ko kasi very soon mag-start ulit ako mag-livestream pero doon na ako. Lilipat na ako ng platform. Mhm. And shoutout sa aking family. You know? Sabi mo Yan. kasi, Oo. Dapat, okay lang kasi mag-shoutout dito o kaya sino lang ah, kakilala mo. Malay mo, may isa-shoutout ka talaga. Yun. mm, Ako naman, um, syempre, shoutout ko muna yung mga listeners natin. Thank you ulit. mm, And sa mga bagong followers, thank you sa inyo. Kung di dahil sa inyo, tinigil ko na to. Ayun nga, mga gaginatics, thank you talaga sa mga nakikinig. At sa mga, mga paklik-klik lang, okay lang din yan. Pero, for mm, sure, makakahanap din kayo ng tamang podcast para sa inyo. Pero okay lang yan naman. At syempre, shoutout ko lang taga Bicol Podcast, Teen Bon and si parang Christoph, The Original Podcast, Martina, and PMP, Pinoy Memeology Podcast, kay Juan, Cancer PH, at Lawrence. Yun. At syempre kay Tito Phil na rin. Shoutout sa'yo, Tito Phil. And, yun lang. Huwag nyo kalimutan, follow kami sa Spotify, which is Gagi Podcast with Linus. Dun yung sa Spotify, lagi kaming updated sa pagpo-post. And meron din kami sa YouTube, which is yung pangalan ko, Linus Toriano, Gagay Podcast. Doon naman, nagpo-post din kami ng, ng aming podcast, pero medyo late lang ng konti yung posting doon. mm, And then, meron na rin kaming, page namin. Gagay Podcast with Linus. Follow nyo kami doon. Kung may mga napopost-post kami, nagpo-post na kami ng mga reels ngayon. Sana magustuhan nyo Magagay Natics. And syempre, Gagi Podcast on TikTok na rin. Meron na tayo diyan. So, follow nyo lang mm. kami doon. Gagi Podcast. Ano pa mga ba? So,
hanggang dito na lang mga Gaginatics. Thank you sa pakikinig and see you in the next episode. This is Linus and ayan si Toshi. Dapat magagano ka Yo. na rin. Ayan. Kunyari, this is Linus. This is Toshi. Yun. And saying sayonara. Bye. Yan. Yun. Magandang ending. Bleh. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, faith at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Gago pa ako. Malamang.